Sir Eufemio, live po natin siyang mapapanood at mapapakinggan sa ating programang Bumbahanid Ugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyo pong pagbati, Sir Eufemio, sa ating mga listeners and viewers. Ay isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, Bombo Justin, at sa lahat nating mga tagapakinig at tagapanood. Sir Eufemio, sa Inish City, ano po yung masasabi po ninyo na isang dahilan kung bakit kailangang i-remember natin or alalahanin po natin ito pong Ninoy Aquino Day? So ang Ninoy Aquino Day ay isang pambansang holiday para ipaalala sa atin na marami po mga matapang na nagbigay na kanilang saloobin kahit may risk ng kanilang matayan. At isa si Ninoy Aquino sa mga halimbawa nito. Pag iniisip kasi natin yung kabayanihan, iniisip natin pang ano lang to, pang panahon ng mga Hapon, panahon ng mga Amerikano, panahon ng Espanyol, o di ba, mga sinaunang panahon. Pero reminder, itong mga medyo malapit sa ating henerasyon ngayon, katulad nga ng Ninoy Aquino Day, na yung ating pagsasalita laban sa mga nakikita nating pang-aabuso sa pamahalaan ay isang forma din ng kabayanihan. At dapat tayo maging handa para ipagtanggol ito kahit ano man yung maging danger sa ating buhay. Yes po. Sir Eufemio, one thing po na sinasabi is yung pagkamatay po ni Ninoy naging malaking parte kung bakit nangyari yung EDSA People Power Revolution. Para po sa inyo yung paniniwalang ito, gaano po nagpapatotoo, Sir Eufemio? Ang ebidensya kasi makikita natin, bagaman may mga resistance na against the abuses of the Marcos dictatorship. As early as its implementation in 1972, meron mga nagsasalita na laban sa mga pang-aabuso ng diktadurya. Pero karamihan kasi, yung isa sa mga pinaka-prominent figures talaga ng panahong ito ay si Ninoy Aquino. And yung kanyang pagkamatay, marami mga na-shock. Kasi before, may mga namamatay o pinapatay naman. Pero hindi sing blatant, hindi sing brazen nung nangyari kay Ninoy na sa mismo airport nangyari. Of course, pinagdedebatehan sino ba yung nagpapatay. Ang naniniwala ito ay ang Pangulong Marcos Sr. May iba naman na naniniwala ay hindi niya magagawa yun. Proud sila sa isang fraternity. Ano man ang, sino man ang nasa likod dito, at according kasi sa mga sampahan ng kaso ay it has proven to be a military conspiracy. The fact na you can't feel safe in the national airport is a sign na there's something wrong in the nation, at maaaring ito ang nag-udyok sa marami na lumahok sa mga pagkilos na humantong sa EDSA People Power Revolution. Sa ngayon, Sir Eufemio, sa tingin niyo po ba, nakikita pa or let's say na nabibigyan pa ng karampatang pagpapahalaga itong Ninoy Aquino Day na ito, lalong-lalo na doon sa mga katulad natin na hindi na po naabutan yung paglilingkod nitong si late Senator Ninoy Aquino, Sir Eufemio? Palagay ko po marami yung kailangan pang makaalam sa hindi lamang po kay Ninoy Aquino mismo, pero yung konteksto na kanyang kinagalawan, ano ba yung kanyang mga ipinaglaban, paano natin ito itindihin sa konteksto ngayon na the democracy that resulted in the EDSA People Power Revolution, the democracy that Ninoy Aquino fought for, was the same democracy that elected Marcos Sr.'s son as president right now. So, paano natin i-reconcile ito ngayon? Yun na bang ganda mapag-usapan or mapag-reflectan natin, no? Hindi ibig sabihin na Marcos na yung nakaupo na presidente, hindi na natin gugunitain si Ninoy Aquino. Rather, there are lessons in his life and there are lessons during his period na magandang manatili at aralin pa ho natin sa kasalukuyan. Pero kayo po ba, Sir Eufemio, naniniwala na yung pagiging regular holiday ng ganitong klase po ng, hindi lamang yung Ninoy Aquino, kundi yung iba pa pong mga makasaysayang kaganapan sa ating bansang Pilipinas, na kasi isa kasi sa dahilan kung bakit tumatatak yung mga pangyayari na yan, pag walang pasok sa eskwela, walang pasok kasi Ninoy Aquino Day, or ito yung araw ng ganito.
Para po sa inyo, mahalaga po ba na walang pasok o na dideklara as regular holiday yung mga ganitong klase po ng okasyon na ito o pag-alala po na ito, Sir Euphemio? Mahalaga siya kasi nakaka-disrupt siya sa daily flow ng buhay. At yun naman ang purpose ng mga pista opisyal. Kaya po yan Aha. nawawalan ng pasok ay para magbigay ng oras sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, sa ating mga empleyado na mag-reflect sa araw na niya-represent o sa tao, sa event na niya-represent nung araw na walang pasok. Sa kasamang palad, siguro dahil limitado rin ang oras sa pasok, limitado yung mga resources na available sa ating mga kababayan, nagiging ah, araw ng pahinga yung holiday, imbis na araw ng pag-reflect, pagbubulay-bulay. Kaya ah, ang encouragement ko po sa ating mga kababayan sa panahong ito, okay lang naman kung magpahinga, okay lang naman kung mag-mall, pero maglaan tayo ng oras para pag-isipan. Ikwento sa ating mga magulang ano ba yung mga karanasan nila ng panahong ito. Maghanap ng mga credible sources online tungkol sa buhay ni Ninoy Aquino at ng panahon na kanyang kinagalawan. Hindi lang naman kasi siya ang nagsalita, hindi lang naman siya ang primary actors sa panahon ng diktadurya, sa panahon ng martial law and even beyond. Marami sila, isang buong bayan ang pinag-uusapan natin dito. So Mhm. maganda na mabasa, mapag-usapan natin ang mga circumstances ng kanilang buhay. Mhm. Sir Euphemio, siguro baka may mga mensahe po kayo, panawagan, nais pong ipabatid sa ating mga listeners and viewers kaugnay nga po ng pagunita po natin sa Ninoy Aquino Day on August 21. Go ahead po, sir. So muli po inaanyayahan natin ating mga kababayan na sa pagpapahinga ngayong Friday, Ninoy Aquino Day, hindi lamang po ito long weekend para magsaya, mag-enjoy, pero ito ay isang panahon din para alalahanin yung kabayanihan ni Ninoy Aquino at ng iba pang mga Pilipino na nabuhay sa panahon. Magkakaroon po ng programa ang NHCP kasama po ang Manila International Airport Authority at New NAIA Infrastructure Corporation sa Terminal 1 na Ninoy Aquino International Airport. Kasama po ang iba't ibang mga organisasyon at grupo para alayan ng bulaklak ng bantay doon ni Ninoy. For those who appreciate Ninoy and the people who lived with him and struggled with him, we encourage everyone to offer a short prayer or offer flowers sa kanyang mga monumento pinakamalapit sa atin. Marami naman po yan sa buong bansa. And at the same time, gamitin natin yung araw ng pahinga para makatulong sa ating kapwa. Kung meron po tayong mga nakikitang mali, pang-aabuso, huwag po tayong mahiyang magsalita, lalo na sa ating sistema sa kasalukuyan, malaya po tayong makapagsalita laban sa katiwalian, laban sa pagsasamantala, laban sa pang-aabuso, yung mga issues na kinriticize ni Aquino doon sa kasamang palad, nagpapatuloy at umiira lang ang kasalukuyan. Kaya kailangan pa rin po yung patuloy nating pag-alaala at patuloy din po dapat tayo magsalita laban sa mali. At suportahan natin kapag tama naman ang ginagawa. Hindi lang naman ang pamahalaan kundi na ating. Yes po. Sir Euphemio, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo, sir, and God bless po. God blessing pa at isang maulan ngunit masayang araw po sa ating lahat.